Yun, good morning, maulang umaga sa inyong lahat. So, tuloy-tuloy ang ulan at salamat sa Diyos. Meron na ulit tayong customer. So, Shogun 125R, carb type. So, binaklas ko na yung kaha, no? Kasi never pa naman daw ito nagalaw, sabi ni Bossing. At yun nga, nagpalit lang siya ng LED. Kaso, naka-stator driven pa rin po ito. So, gusto niya magpa-power appliance at magpapakabit siya ng Senlo M1. M1 Plus. Yan. Tapos, original PIA. Pag original PIA, ayan po ha. Original, hindi sira ang box. Pangalawa, siya lang nagkabit ng sticker niyan ha. Pakita lang natin yung busina. So, yan. Ang busina ay hindi gumagalaw. Kahit pwersahin nyo, ayun o. Hindi siya magagalaw. Ayaw niya. Okay? So, yan ang original. Then, syempre, yung mga switches, andito. Yung passing, yung para sa horn, switching horn. Tapos yung 3-way switch, nandito na, kompleto na. So, ayan yung mga i-install ko sa motorsiklo niya. Ngayon, didiskartehan ko rin itong bracket. Ito, tinabas ko na. Kasi nga, gusto ni Bossing pang smash. Kaso, hindi pasok dito kasi tatama sa fairing. So, ang ginawa ko, sa ibabaw ko na lang po siya ilalagay. Actually, ito ako na gumawa niyan. Yan, tinabasan ko na po siya. So, makikita nyo dito yung wirings is, bali, ayan, wala pa talaga nagagalaw. Ayan, ilan taon na to, sir? Since 2006. 2006. Dalawang dekada na itong motor na to. Pero ang odo, mababa pa. So, buksan natin. Ayan ang odo. Ayan, 15,000. Hindi pa nagagalaw, Ayan, 15,043. Yan. Yan yung kanyang odo. Kasi nga, hindi masyado nagamit. Nagkasasakyan kaagad. Tapos yun. Bihira nang gamitin. So, pinamana kay Bossing. Ito yung battery. Bali ito, nakahook yan dito. May tornilyo yan. Yan, ganito yung pwesto niya. Pagka babaklasin nyo. Ayan. Nakahook yan dito. Ayan, nakahook. Tapos may tornilyo yan sa ilalim. Dito, sa ilalim dito. Ayan. May tornilyuhan yan dito sa ilalim. Okay? So, ayan. Kinalas ko na kasi chinecheck ko na nga yung wiring. Tapos, syempre, alam niyo naman ako, lilinisan ko muna yung motorsiklo. Ayokong gagalaw ako ng ganito karumi, no? Shogun R125 for power appliance, wiring setup, and detailed cleaning tayo ng chassis. Alright, so ito, stock regulator ha. O yan, papakita ko lang, stock regulator. Tapos sabi ni sir, nagloloko raw yung susian. Minsan daw umuon yung panel, minsan hindi. So ayusin na rin natin tong susian niya kasi never pa rin nabuksan to. Okay, so yan yung harness. Pakita lang natin. Yan. Halagang stock na stock pa siya. Okay, so yan, lilinisin ko muna. At mamaya sisimulan na natin itong i-power appliance. Ito yung mga gamit ko, naka-ready na. So, syempre, as usual, sa mga nagtatanong, wala po akong fixed price, no, ng power appliance. Kasi nga, isipin nyo na lang yung materials ko. Ayan, original circuit brand. May fuse na yan, 15 amps. Original Bosch, no, as usual. Bosch original, yan. Original circuit brand na, ceramic, socket, 5 pin. Tapos Songle, it's either 10 amps or 20 amps, no? Na para sa switching function ng busina. Tape. Ulitin ko, ilang beses ko nang binlag to Nito, ayan Naka-Nito tayo, Nito, made in Taiwan yan. Tapos circuit brand, syempre ang wire, ayan, ready na. Soldering, Rubicon, original din, Japan. Baka pati ba ng panghinang, good. Bili kayo original sa good sa Ace Hardware, nasa 1,400. Siyempre, stripping tools, tie wrap, flexible tube. So, naka-ready na lahat yan. Tester, importante yan, no? Tester, multi-tester, kailangan meron kayo. Terminals, ayan, naka-ready na. So, yan, okay na tayo lahat. At sisimulan ko na yung power appliance. So, abangan nyo yung resulta mamaya. So, nagtatanong, paano wiring? Similar lang po yan sa Smash, sa Rider J Pro. Pare-pares lang po yan. Pag basta lumang motorsiklo, isa lang po ang wiring code niyan. No? Halos walang pinagkaiba yan. Kung tinuro ko sa vlog ko noon, sa diagram, pares lang po dito yung proseso. Wala ho halos pinagkaiba. Ang pagkakaiba lang is yung wiring orientation. Kung paano nyo i-orient yung wire, paano nyo didiskartehan yung wiring. So, kayo dapat ang gagawa nun. Okay? So, yun lang ang matitip ko sa inyo. At yun nga, kung sa mga nagpapagawa,
wala po talaga akong fixed price sa power appliance. Kasi nakadepende ako sa ipapa-install or sa mga naka-install na. So, sana mag-gets nyo, maunawaan nyo yung sinasabi ko. Kung hindi, kausapin nyo ako, pwede mag-usap, pwede nyo akong tawagin sa number ko. Alright, so abangan nyo lang, JJ Humble Works, Shogun R125. So, yun, ito na yung motor ni Bossing. After ilang oras, so, anong oras na ba? Mag-alas 6? Mag-alas 6 ng hapon. Ayan, medyo maliwanag pa sa amin dito sa San Pedro, Laguna. Ayan. Okay, so, ito na yung harness niya, ayan, oh. Ayan, ito yung passing, tapos ito yung MDL. Yan ko binaba, ayun, pababa siya. Tapos ayun. So ito yung sa switching horn, stock to loud. Ito yung stock horn, stock regulator syempre, no? Tapos andito yung MDL na balas, ayan, nasa gilid ng susian. So bumaba yan, pababa dito. Ito yung harness. Yan. Tapos ito yung relay ng busina, yan. Okay, songle, 10 amps. Ito yung PIA horn, loud horn, yan, magkabila, yan. Tapos, yun yung stock harness, no, landaya, yan. Ito, yun na siya, yun. Tapos, yan, CDI, tumagos dito, ayun, no. Andun yung wiring, yun, no? Tumagos doon, papunta sa kabila, kasi nasa kabila yung battery niyan. Parang pro din yung wiring niya. Ayan, andito yung battery. So nasan yung yung one relay setup ito. Ayan, oh. Dito ko po nilagay. Mas maganda kasi kung dito ako pupwesto, walang walang abala dahil masikip ang Shogun Shogun 125R bilugan, masikip ang pairings. Makipot. Kasi nga sexy type 'yan eh. 'Di ba? Parang sexy type 'yan. So diyan ko siya nilagay. Ngayon nasa ng fuse ito. Ayun, oh. Ayan, oh. Yung stock, andun yung power appliance na fuse, saka yung horn fuse. Maluwag yung kanyang kaha, ayan, oh. So ayan, tapos na, mamaya kakabit ko na. Then, testingin na tayo. 3 taon na raw po itong battery niyang OD, ayan, oh. 3 years na yung OD niya. So, isipin nyo, 3 years, ha. Tapos malinis na yung chassis niya, ayan, oh. Yung chassis niya sa pinag-wiringan ko, kung saan ako nag-wiring, pati yung sa upuan, yan, malinis na. Yan, hanggang dito yan sa likod. Yan, malinis na yan. So, yan. Kakabit ko na at checkin natin kung ano yung magiging pagbabago sa wiring niya. Dito po yung 3-way switch. Tapos, yan, sa gilid. Tapos, dito yung passing. Ayun, sa ibabaw. So, yan. Ito yung switch niya sa headlight. Okay, starter. Tapos, busina. Okay. So, mamaya, buksan ko. After kong assemblein yung kaha. Yan, pinakita ko lang muna yung wirings, no. Pag sinilip nyo rito sa taas, ayan, no. Yan, walang kadungis-dungis yan. Punta pa tayo rito. Ayan siya, oh. Walang kadungis-dungis yan, malinis yung wiring natin, no. Talagang pinag-iisipan, mabusisi, matrabaho, pero mamaya yung resulta, pakita natin after. So, sa mga gusto pagawa, PM nyo lang ako, no. JJ Humble Works sa aking Facebook page, sa TikTok, sa YouTube, at yun. Hanapin nyo lang. O minsan naman ano naman ako, lagi naman ako nag-reply, nga lang delay lang kasi alam niyo naman ako busy, no? So bangan nyo lang, bubuhin ko yung pairings, pakita natin yung function. Go. So yan, ito na yung Shogun R125. Sige sir, bukas mo yung headlight. Ayan, bukas mo yung signal light. Yan, tapos yung MDL. Yan, tapos sige sir, busina. O, lipat. Palit. Okay. Ano, lakas? Lakas. Biyahon, original. Okay, walang kurap sir, ha. Walang daya. O, sige, lipat tayo sa high beam. High beam ng headlight. Ayun. High beam ng MDL. Yan. Busina. Lakas, ha. Tapos, passing. Yun, may passing, no. Senlo po kasi yan, Senlo. So may built-in passing na yan. Okay, tapos check natin yung likod. Ito. Sige nga sir, preno. Yun, no. Sumasabay ito kasi ito yung dating nasa grab bar niya. Yung Shogun Shogun 125R, meron niyang grab bar, tas may ilaw. So dito niya nilagay. So ayan, hindi na napundat. Double check. Sige nga sir, busina ulit. Busina. Okay. O yan, todo pati pato, no. O yan. Tapos
Yung switch, medyo matigas. Sabi sa kanya, yung lubricant, no? Hindi yung ano. Ayan, no? Minsan may time na naglulusin. Yan, dito na lang. Kasi yung doon, okay na. Nagawa ko na. Dito na lang. Dito WD-40 na lang yan. O, yan. Sa mga gustong pagawa, Shogun R125, Suzuki. Tapos na yung power appliance. And, pag-install lang, Piahon original, back to stock. Andito yung switch. Ito. Ayan, buksan natin yung ilaw. Ayan yung switch, oh. Sige nga, sir, busina. Ayan, oh, may ilaw yan. Tapos, pag binalik mo sa stock, ganun pa rin, iilaw yan. Okay, lumakas sir, no? Yung stock, no? Lumakas yung stock. O, yan. Tapos na yung power appliance. So, ayan. Wala talagang kurap-kurap, sir, no? Ang suggest ko na lang kay bossing, palitan ng Philips T90 kasi nga hindi ako kampante sa mga gantong ilaw. No? So, depende na lang kung original. Magkano lang bili mo rito sa boss? 200. 200. Dalawa na? Ang isa. O, yan. Basta, mag-Philips T90 na lang or Osram na original. Kasi nga, hindi ako komportable sa ganito. Pero lumakas, sir. O, yan. O, saka nawala na yung kurap ng ilaw niya. Alright, so yun lang sa magpapagawa. JJ Humble Works, search nyo lang Facebook page, TikTok, and YouTube, or Jason B. Sevilla. Sa mga nasa paggawa, PM nyo lang ako, JJ Humble Works. Alright, to God be the glory, and maraming salamat po. Alas 7 na ng gabi.